Minanmanan ng mga otoridad ng isang dentista sa Caloocan City na ilang dekada na raw nag-check, nagbubunot ng ngipin at gumagawa pa ng postizo. Pero wala naman pala lisensya. Say nariyan na po ang pulisya! Isang barangay sa Caloocan City stress-free daw sa tuwing masisiraan ang ngipin ng mga residente dahil ang kanilang friendly and very approachable neighbor to the rescue para ibalik ang kanilang nawawalang ngipin, ngiti sa presyong abot kaya na. May tawad pa? Saan ka pa? Mga kabaga! Okay naman po. Yan, matagal na. 3 years na. Matibay naman. Itong sa akin, 8 years na. Matagal na tong sa akin. Mura lang to, may postizo na, may retainer pa. Ayan o, maganda. Okay naman, fit na fit. Pero si neighbor na nagpapakilalang dentista hindi pala lisensyado at ang lugar kung saan ginagawa ang bagsak presyong mga postizo at retainers. Sa loob lang mismo ng kanilang bahay, katabi ang mga kulungan ng manok at dugyot na paligid. Doktor, meron bang piligrong pangkalusugan pwedeng idulot yan? Yung ganitong setup po para sa pasyente? Based on evidence survey, Oo. kumakalat na po yung HIV virus at HEPA virus. Okay. So, yung spread niya ay iniiwasan natin. Kaya nga, even yung mga dental mission, iniiwasan natin. Kung wala kang proper sterilization, wala kang setup, wala kang tinatawag na tamang espasyo para sa gagamutin mo, no? So, lalo-lalo na po sa ganito. Ayon pa sa investigasyon ng mga otoridad, mahigit 2 dekada na raw itong ginagawa ng suspect. Ito yung pinaka-worst na naikutan ko. At the same time, medyo on a large scale, 5 to 6 patients a day. Kaya para matigil na ang iligal na gawain ng lalaki, March 10, kasama ang resibo. Agad na nagkasa ng isang entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group Kamanava at Philippine Dental Association of PDA na tumatayong complainant sa kaso. Ang play, magpapanggap bilang pasyente ang isang asset ng pulis. Pagdating sa area, dumiretso na ang asset sa bahay ng suspect para magpagawa kunwari ng pustizo. Humarap ang suspect ng walang suot na damit pang itaas. Wow naman po, sir. Very casual naman po pala ang datingan natin. Maya-maya pa, sinimula na niya ang pagsusukat sa bibig ng nagpanggap na pasyente gamit lang ang kanyang mga kamay at walang suot na kahit anong personal protective equipment o PPE. Pero wait, mukhang hindi pa kontento si Kuya. Sumunod naman niyang dinutdot at kinalikalikot ang bibig ng asset para mas ma-achieve daw ang perfect smile nito. Naku naman! Imbes na mapangiti, baka mapangiwi ang pasyente! Ayan, nung maipasok ko yung lente, anong unan nyong masasabing hindi wasto dito ko sa nakikita ninyo? Wala ka man lang gloves, ihahawak mo uli sa susunod na pasyente, yung sakit nung una mong ginamot, pwedeng mapasa mo sa susunod na gagamutin. Nang makumpirma na ang iligal na gawain ng suspect, pinasok na ng mga operatiba at resibo ang eskinita papunta sa home clinic ng suspect. Tal. Uy! Makasama tayo mag-play nito. Ito yung ginagawa namin sa iyo, Republic Act 9484, an act to regulate the practice of dentistry, dental hygiene and dental technology in the Philippines. May karapatan kang manihimik o magsawalang kibo. Ininspeksyon din ng Philippine Dental Association ng nagsisilbing clinic kung saan ginagawa raw ni Ramon ang mga order na pustizo. Tumambad ang mga dugyot na gamit gaya ng molder, nakatabing-katabi lang ng mga kulungan ng manok. Ginagamit po yan panukat sa bibig po ng pasyente. Makikita niyo po yung dumi niya. So, merong pang-ahit pa na makikita rito. Kung ipapasok yan sa bibig ng pasyente, so possible po yung kanyang infection na maidudulot po. Makikita po natin yung mga impression tray po na nakasabit lang dito. Improperly washed. Makikita mo, madumi pa po. At
Ang lababo kung saan hinuhugasan ang ibang mga gamit, kinapitan na ng kalawang at katabilang ng basurahan. Nyay! Nakakangilo naman po yan, Kuya Ramon. It's very unhygienic po talaga. Unsanitized po talaga. Makasama ka na lang dun sa mga balahibo ng manok o ng ibon po. May pusa, may aso, may isda. Lahat na po, siguro nagsama-sama na po. Nabisto rin ng mga doktor kung saan binubuo ng suspect ang magsisilbing gilagid ng pustiso. Yan niya lang hinahalo po sa ibabaw ng baso o dito po sa parang maliit na platito po. Pero ang mas ikinabahala ng mga espesyalista, Yung masangsang na naamoy po natin, ginagamit naman po talaga yon sa paggawa ng ngipin. So ang tawag po doon yung monomer. So usually nagiging hazardous trace siya sa gumagawa po. sa patuloy na pag-iinspeksyon sa lugar ni Ramon, nakita rin nila ang mga nakasabit na listahan ng mga pasyente ng suspect. Mukhang business is doing good para kay Ramon. Medyo maraming case si tatay. Parang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ang pasyente ni tatay. Nag-down na po. Sorry, mga ate at kuya, cancel muna ang bago ninyong killer smile dahil oras na para dalhin si Ramon sa opisina ng CIDG. Tado ka ha. Hindi niya maintindihan pag di mo pinakita. May complainant po kami dito ate. Pero sa gitna ng pag-aresto sa suspect, biglang dumating si Mrs. Papaliwanag po sa inyo, paliwanag po muna kayo. Ay, kasama namin yung mga taga ng Philippine Dental Association. Ngayon po, base sa batas ng 948 po, clear na hinawakan mo yung bunganga ng tao is illegal na po yan. Hindi po siya na-authorize, illegal po ang tamang word doon. Illegal yung ginagawa niya. So, tanong ko po, dentista ba siya? Para mabilis tayo. Sagot, yun po. Yun po, tapos na pinusapan natin. Nasagot niya, hindi siya dentista, kaya hindi namin siya. Tapos po niya, hindi na po siya papayagan. Hindi na po talaga, ma'am. Sige na, okay na na yan. Hindi na po yan, hindi siya bibigyan ng license kahit na ganyan po. Ma'am, mag-aral po si sir ng pagiging dentista po, pwede po siguro. Matapos ang mahabang pagpapaliwanag sa suspect at sa kanyang asawa, dinala na si Ramon sa presinto. Actually, what the fiscal's office is asking us is not the act of just holding them out. Trying to measure yung postiso in that very specific entrapment operation, meron talagang nangyaring ganun. Nakapanayam siya ng resibo at pag-amin niya. Natutunan niyo po ba ito? Pinag-aralan niyo? Natutunan. Saan po? Sa bayaw po. Yung bayaw niyo po ay dentista talaga. Dagdag pa niya, siniguro niyang swak sa bulsa ang presyo ng kanyang mga serbisyo. Kasi lugar ako ng mahirap eh. Hindi ako lugar ng may pera. Hindi nga ako tumatanggap ng matataas masyado. 3.5 lang. 3.5. Pag tumawad pa, bababa pa. Pinakamahal na po yung 3.5 sa inyo. Oo, bababa pa yun. Oo. Pero kanina po may resibo po doon na Ano lang yun? 4.5. Hindi, ano yun? Hindi lang yung taas lang. Hindi lang taas yun. Ayon sa certification mula sa Professional Regulation Commission of PRC, kumpirmadong walang lisensya ang nagpakilalang dentista. Kailangan malaman ng taong bayan kung sino lamang ang nararapat, no? At ang problema natin is, syempre, itong mga illegal practitioners sumisingil ng mura. Pero hindi nila alam na sinasalang-alang nila ang pangkalusugan na buo ng kanilang health. Nakaharap ngayon si Ramon sa kasong paglabag sa RA 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Sakaling mapatunayang nagkasala, sasalubungin siya ng ngiti ng 200,000 hanggang 500,000 pesos na multa o 5 taong pagkakakulong. Paalala naman ng Philippine Dental Association, Kung yung kanilang pagpili sa nakakamura sila, kanilang nilalagay sa bingid ng alanganin yung pangkalusugang epekto sa kanila nito.